yung mga tungkol din sa ceremonialism at yung pagkaalipin ng tao mula sa mga ritual na pagpapairal. At dito makikita natin sa ating pag-aaral yung spiritual and literal na hindi mga kalooban ng Diyos. Ngunit ito yung binanggit sa Biblia at makikita natin sa aklat ng Exodo. Titingnan muna natin sa aklat ng Exodo. Ito'y sulat ng propeta ng Diyos. Ito'y mababasa natin sa Old Testament, no? Sa Exodo, okay, bibigay natin yung scripture. Simulan natin sa Exodo chapter 1, verse 14. At kanila pinapabuhay sila ng masaklap sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod. Sa argamasa at sa layo at sa lahat ng sari-saring paglilingkod sa bukid. At sa lahat ng paglilingkod nila sa pinapagtingkod sa kanila na may kabagsikan. So, sa isa pong talata po, Exodo chapter 2, verse 23, basahin muna natin yung mga talata sa sulat ng mga propeta, ng ating propeta na si Propeta Moises, propeta ng Diyos. Para po makita natin yung takbo ng panahon hanggang sa panahon natin. Kung alin yung tinutukoy ng Biblia tungkol po sa religion. At yung religion na ito ba ay kinalugdan ng Diyos? Okay, yan po ang takbo ng ating ngayong pagkatalakay. Okay. At nangyari pagkaraan ng maraming araw, ang hari sa Hito ay namatay. At ang mga anak ng Israel ay nagpupili na dahil sa pagkaalipin. At sila'y kumain at ang kanilang daig ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. Sige. At tininig ng Diyos ang kanilang higit. At naalaala ng Diyos ang kanyang sipag kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Number 25. At nag-iingat ng Diyos ang mga anak ni Israel at sila ay kinilala ng Diyos. Balikan natin yung verse 23. English Bible. Verse 23. It came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel died by reason of the bondage. And Bandra and Degrai and Delcrai came up unto God by reason of the bondage. Ngayon, at ito ngayon isa sa ating pong talakayin sa maikling oras, yung tungkol po nito sapagkat nilinaw ng scripture pagdating sa panahon natin yung tungkol kay Christ. Okay, tingnan muna natin yung Ephesians chapter 2 verse 15. Ephesians chapter 2 verse 15. Na inalis ang pagkaalis sa pamamagitan ng kanyang laban, kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan, upang sa dalawa ay nalaking sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganitong ginagawa ang kapayapaan. Okay. Alamin natin ngayon yung paliwanag na yan na ang lahat ng ritual ay inalis sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Tingnan muna natin yung Galatia chapter 4 verse 9. At nang makita nila ang biyaya sa atin ay pinagkaloob ang
Ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan, sila ng mga inaaring haligi, upang kami ay magparoon sa mga higit at sila ay sa pagtutuloy. Anong verse yan? 2:9. Okay, puntahan natin yung Galatia chapter 4, verse 9. Galatia chapter 4, verse 9. 4, chapter 4. Datapag ngayon yaman nakilala na ninyo ang Diyos, kung ang lalong mabuti sabihin, kayo na ang kilala ng Diyos. Bakit ngunit nagbabalik kayo doon sa kahindina at walang sa mga pasimulang aral? Yan. Sa mga yaoy, hinanatan ninyo magbalik sa pagkaalipin. Ngayon, dito sa ating pinag-aralan po sa mga Bible readers, no? Ang ipinakita po sa Biblia hanggang ngayon, ang tao ay nagpatuloy pa rin sa pagkaalipin sa kasalanan. Samantala, binanggit kaya na scripture, binasa ng Ephesians chapter 4 verse 15, yung lahat ng ritual ay inabulis na ni Kristo. Balikan natin yung Exodo kanina sa verse 23 ng chapter 2 Tagalog. Chapter 2 verse 23 ng Exodo. Oh. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay. At ang mga anak ng Israel ay nagbuntong nila dahil sa pagkaalipin. At sila'y gumain at ang kanilang daig ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. Yan. So in almost 445 years, almost, ang pagkaalipin ng Israel sa Ehipto, nung namatay ang hari, ito yung hapis nila. Ito yung problema nila sa madaling sabi. Sa time natin ngayon, nung namatay si Jesus Christ at hindi niya tinabutan yung physical niyang katawan, itong problema natin sapagkat ang daming relihiyon na kumakalat na sa buong daigdig at napapansin natin na instead ang relihiyon nakatulong sa bawat bansa, siguro napuna natin na parang hindi nakatulong at lalo pang gumugulo ang bawat bansa. Kaya napupuna natin itong false religion, tututukan natin kung alin itong binanggit ng Biblia tungkol dito. Pero bago dyan, kukunan natin ng paliwanag yung ating mga kaibigan sa pananampalataya, no? Tungkol dito. Sapagkat itong ceremonial abolished in Christ, nasa loob ito ng salita na tinatawag na ceremonialism. Itong ceremonialism, malalim po ito. At titingnan natin sa susuriin natin po dito sa pinaliwanag ng ating mga kaibigan sa pananampalataya. Para po lumawak ang ating pagsusuri dito. Tingnan natin muna. Ang meaning ng ceremonialism, observance of or adherence to ceremonies, especially of religion. Number 2, the addictions to or particular fondness for ceremonies. So dito po, ipinakita sa Biblia, sa definition po, yung pagkagumon ng tao na doon napunta ang kanilang pagmamahal sa pamagitan ng maling pananampalataya sa Diyos. Titingnan natin na meron silang sinishare dito tungkol po sa atin pong pinag-aaralan. Yung meaning na kukunin natin doon sa pagkaalipin at yung word na ceremonialism, katulad sila ng mga authority, ritual practice, or religious rites. A person who practice or
advocates observance of ritual as in religious service. Okay. May mga authority ito na sa tingin natin ay sa Diyos. At sa atin pong paniniwala na maaari po na ang atin pong pananaw ay sabi nating sa Diyos. Kanina, merong binasa natin tungkol po doon sa ceremonialism. Yung word na religion, yung binanggit kanina, observance of or adherence to ceremonies, especially of religion. Yan. So sa religion, hindi masyadong puna ng tao kasi pag sinabing, anong religion mo? Born again. Anong religion mo? Christian. Anong religion mo? Roman Catholic. Anong religion mo? Islam. Anong religion mo? Buddhism. Parang ganun lang kasimple. Pero yung word na ceremonialism, parang napupuna siya lalo na sa mga nagsusuri. Hanggang puna lang. Pero pagdating doon sa religion, walang masyadong nagtalakay sapagkat pag sinabing religion, pananampalataya mo yan, paniniwala nyo yan, pagtuturo nyo yan, na parang hindi na masyadong siniseryoso kung ito ba ay nasa Biblia, ito ba ay salita ng Diyos, yung religion ba ng taong yun ay nakaugnay sa salita ng Diyos. Ganun po. Kaya tayo as pastors and bishop, Minister of Reconciliation, Philippine International Missionary, inisikap natin na biblical lahat. At sa tulong ng Diyos, maging si Pablo, hindi niya pinangunahan ng banal na espiritu para po sabihin niya sa atin ang dapat niyang sabihin. Ngunit, iginagalang niya ang banal na espiritu na ito po ang magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. At ito ay nakasulat sa John chapter 14 verse 26. Pakibasa, Sister. Natapot ang mga alin sa pagkatuwid pagkay ang Espiritu Santo. Nasusubuin ang Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala lahat sa inyo aking sinabi. Anong sabi? Ang Espiritu Santo ang magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. Pag sinabing lahat, walang ililihim ng Diyos. Katulad halimbawa yung the coming of the Lord, walang ililihim ng Diyos. Ipapaalam yan. Katulad din sa kamatayan ng isang tao na walang nakakaalam kung bukas 3 years, 4 years na lang siya. Diyos lang nakakaalam. Pero pag ipahayag sa iyo ng Diyos, ikaw mismo, individually, ipapadamansin ng Panginoon kung ilang taon na lang ang buhay ng isang tao sa daigdig na ito. Pero hindi mo masabi mamaya o bukas. Kaya ganun po kalaki ang pagrespeto ni Apostol Pablo sa banal na Espiritu. Ngayon, ipapakita natin sa record po nila dito sapagkat yung false religion na binanggit po na ito ay nasa pagkaalipin hanggang sa panahon po natin. Ipinakita po yung pag-abolish ni Christ sa mga ritual na bagay. Ito pong hinanay nila at ako po'y naniwala na itong kanila pong pinakita ay hindi laban sa kalooban ng Diyos. Pagkat dito po, nais ko lang ipakita sa ating video. Pwede mong mapukusan, sister. Ang dami niyan. Iyang mga sign na yan, iyan ng mga sign na ritual, religion. Lahat yan, mga klase-klaseng mga religion. Nakikita ba sa video? Yan po lahat yan. Sa bahala na po kayo mag-iisip sa mga nakakita. Lahat po na nakasulat dyan, tinutukoy po yan sa word na religion, yung ceremonialism, sila yung
nagpa-practice ng ceremonialism. So, ang dami niyan. Oh, yan, mga sign na yan, oh. Yan yan. Dami niyan. So, meron pang isa dito. Meron pa po, ang dami niyan, no? Ang dami niyan. Yan, mga rebulto na yan, mga imahe na yan. Hindi na tayo nagsabi niyan. Ipinaliwanag na po nila yan. Bago tayo tinawag ng Diyos, may mga pinaunawaan na po dyan. At tayo agree sa mga taong nagsusuri niyan. Ang dami niyan. Yan. Dami niyan. Puro yan mga fanatic, mga mananampalataya. Dami niyan. Okay. Sa isang banda, ang binanggit po dito ng mga example, kukunin natin yung halimbawa na religion. Ilan lang ito. This guide is to introduce the 5 major religions of the world: Christianity, Islam, Hinduism, Buddhism, and Judaism. So lahat ng symbol kanina na pinakita natin, siguro maging maingat, no? Kasi dati wala akong alam niyan. Pati yung star, nilalagay ko po yan sa stage dati. Meron nagsawata sa akin, sabi niya, "Pastor, di mo ba nasuri yan?" So bigla akong nag-iisip, sabi ko, marami pa akong dapat matutunan. Nung nakita ko yung star, alam natin na si Satan yung binanggit sa scripture niya, tala sa umaga. Sabi ko, kailangan maging maingat. So hanggang sa pagtakbo ng maraming panahon, itong Christianity sa ating panahon under Roman Catholic at yung Islam, Hinduism, Buddhism at Judaism. So sa Christian, nakapokus tayo pag sinabing, anong religion mo? Christian. So ang Christian ba, ano bang naging practice sa panahon natin sa pagsunod sa Diyos? Hindi lahat ng Christian na lumuluhod sa statue, sa images. Maraming mga Christian, may mga orasyon, may mga anting-anting, may mga agimat panghawak, pero Christian. So ang tawag sa Biblia, kanina, yung ceremonialism, yung abolished by Christ, yung inalis na ni Kristo, nagpatuloy pa rin hanggang sa panahon natin. So ang tawag yan sa Biblia na binasa natin kanina, false religion. Okay, balikan muna natin ang isang scripture. Yung binanggit ko po kanina, balikan natin. Okay, balikan natin sa Galatians chapter 4, verse 9. Galatians chapter 4, verse 9. Natapat na yung yaman at kilala ng ninyo ang Diyos. Kung ang lalong mabuting sabihin, kayo lang ang kilala ng Diyos, bakit tuloy na magbabalik kayo doon? Yun. Sa may hinat ko lang di sa mga pasigulang aral, na sa mga yaon minanasa ninyo pagbalik sa pagkaalipin. Yung 5 religions na binanggit natin kanina, isa po yan sa pinaratingan ng mensahe na bakit kayo nagsibalik sa pasimulang aral. Yung binanggit natin kanina, sapagkat iisa lang po yung nag-abolish sa lahat ng ritual. Ngayon may umiyak na isa sa mga Israelita nung namatay ang hari ng Ehipto. Kumbaga ang tao, umaasa ka sa tao na sa tingin mo mabubuhay ka kapag yung taong yun ay patuloy na nasa paligid ng isang tao. Na kung namatay ang isang tao, naisip ng tao na iyon ay wala ng pag-asa ang kanyang buhay. Sa time natin, sa sitwasyon ngayon natin, sa paglilingkod sa Diyos,
kinakailangan individually malaman ang false religion at yung bawat individual na mayroong pag-enforce doon sa aral na binigay ng Diyos na dapat niyang matutunan at alamin din niya kung ano ang inabulis ni Kristo sa panahon ngayon. Sapagkat yung binanggit nating example na for religion, actually mayroong 10,000 religion na tinutukoy mo doon sa false religion. So, mahirap isa-isahin po siya. At ipinakita lang dito ang katiyakan, ngunit susundan natin sa Colossians chapter 2, verse 20. Chapter 2, verse 20 ng Colossians. Kung kayo'y mga patay na kalapit ni Kristo mula sa mga pasimulang aral, libutan. Bakit tawarin kayo ng nagbubuhay pa sa libutan? Kayo na nagpapasakop sa mga palatuntunan. Yan. So ito yung kabigatan ni Apostol Pablo sa kanyang panahon, maging sa panahon natin, sapagkat ipinakita na ng Scripture at marami na pong naghahayag tungkol po sa pag-abulis pagdating sa ceremonialism at paglantad ng Google, Facebook at YouTube doon sa sistema ng mga religion, na itong mga religion na ito ay tinawag na false religion. At isa pa dito, ang ipinakita tungkol sa false religion, yung karakteristik nito. Tingnan natin sa kanina binanggit ng Biblia yung babala tungkol po sa pagkaalipin. Marcos chapter 7 verse 4. Chapter 7 verse 4. At kung galing sila sa pamilya at pumili muna ng agsugat at hindi sila magsisigay. At may iba pang maraming bagay na kanilang binana. Upang dalapin, gaya ng mga paghuhugat ng mga inuman. At ng mga saro at ng mga inumang tasyo. So, ang tawag yun sa Biblia, false religion. Maling relihiyon. Tagalog. Ngayon, sino ngayon ang mga individual na may ganong karga at may ganong pamahiin na pinagpatuloy? Sapagkat yun ay nasa ilalim ng maling relihiyon na sinusundan ng tao. Yung pinakita natin kanina, yung mga sign of images na yun, lahat yan follow false religion. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa binasa kayo na sa Galatia chapter 4 verse 9, sa Tagalog. Galatia chapter 4 verse 9. Yung nakakita. Huwag niyo yaman na kilala na ninyo ang Diyos. O ang lalo mabuting sabihin, kayo nangagkilala ng Diyos. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa may hina at walang bisang mga pasimulang aral na nasa yaoy na nasa inyong pagbalik sa pagkaalipin? Kanina yung sinishare sa atin, isa yung Christianity. Ang Christianity or Christ believers nag-celebrate ng birth of Jesus Christ hindi sa tamang buwan at tamang pitsa. Nag-celebrate ng New Year, nag-celebrate ng Passover, Feast of Pentecost, Feast of Tabernacle, maging Sabat, hindi na rin pinagpatuloy, maging ang first day of the week, hindi ayon sa tinakda ng Biblia. At yung 7 na ito, isa sa mga ginagampanan ng Christians na ito ay nasa ilalim ng false religion. Yan ay characteristic na ngayon ng mga Christian na binanggit kayo na yung fondness, yung binanggit ng Biblia, yung adherence, na napamahal na sila dito at nagumo na sila. Kaya
kahit ating pinsan, kamag-anak, anak, at nasa isang paniniwalang Christian, pero nasa ritual na paglilingkod, false religion, mahirap na sila atakin sapagkat sabi ng scripture at binasa natin kayo na share sa atin, sila ay nagumo na sa pagmamahal sa maling paglilingkod sa Diyos. So, pupuntahan natin kung gaano katindi ang pagtali, no, ng kinagisnan sa mga anak ng Diyos. Okay. Punta natin 1 John chapter 1 verse 9. Okay, basahin natin. Pinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal. Yes. Kaya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Isipin niyo po, kapag matuto ang tao even in any criminal, drug addict, matutong humingi ng tawad sa Diyos at kumikilala sa maling bagay na hindi nakalugod sa Panginoon, yun ang maging paraan na makakalag siya doon sa pagkatali na yun. Halimbawa, yung sistema ng drug addiction, drug lord, nagpupundo sila ng mga milyon. Nagkaroon ka ngayon doon sa business na yun ng dubling kita. Saan mo iiwan ang kayamanan pag namatay ka? Sa mga anak mo. Pag iniwan mo sa mga anak mo, sa tingin mo, magiging pagpapala ito sa pamilya mo. Sa tingin ko, hindi. Sapagkat ang ipinakita kayo na sa pag-abolish ni Kristo by His blood, kahit ang Islam at Taoism, kung mayroong mga condominium at eroplano ang bansa natin, meron din sila eh. Kung yaman pa pag-uusapan, lahat ng bansa, meron. Ngunit ang dinidiin po ng scripture dito, yung pagkatali. Dahil kung seaman ng isang tao, ang alam niya sa pagtali, yung pinakamatibay na tali na hindi humilagpos yung tali sa bigat ng kanyang kinakailangan maprotektahan. Sa pang-scripture, tingnan natin, Hebrews chapter 13 verse 8. Hebrews chapter 13 verse 8. Si Kristo ay siya rin kahapon at ngayon. Oo at magpakailanman. So, paanong position niya? In 70 names more than, kasama ng Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, si ako nga, in the name of Jesus Christ. Siya ngayon at magpakailanman, una't huli, ibig sabihin yung name ng Jesus Christ. Siya yung name na alam ng lahat saan galing yung name. John chapter 17 verse 6. Basa. John chapter 17 verse 6. Pinahayag ko ang inyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Yes. Sila iyo at sila ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Saan galing ang pangalan? Mula sa Ama. At yung pangalang binigay ng Ama sa kanyang anak, ipinakilala sa atin. Tayo ay mula sa Ama, ngunit binigay tayo ng Ama kay Kristo. Siya ang una at huli.
ngayon at magpakailanman. Nagpakilala ang Diyos sa daming pangalan, ngunit ang pinakahuli niyang pangalang kinikilala, ang pangalang Jesus Christ. Loobin ng Diyos, ang mga kaibigan nating Islam, Hinduism, Taoism, any religion today, ini-encourage natin, mag-isip kayong mabuti, tayo. Pag-aralan niyong mabuti, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, nagligtas siya sa sangkatauhan. Therefore, tao din ang mag-save sa atin, na itong tao na ito ay mula sa Diyos. Na itong taong mula sa Diyos, binigyan ng pangalan ng Diyos, na yung pangalan na ito ay pinakilala sa atin. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin Christian ang isang tao kung mali ang kanyang paglilingkod sa Diyos, ang tawag niyan false religion. Ibig sabihin, Christian tayo, Hinduism, Islam, Buddhism, kinakailangan po ang buhay na mula sa Diyos makita kay Kristo at may pamuhay ng tao na hindi taliwas sa kalooban ng Diyos, kundi isang paglilingkod sa Diyos na makita natin na ang pamumuhay ng tao araw-araw, ang lahat ay nasa ilalim ng pag-abulis ni Kristo. So, ngayon, ipinakita yung tali, ganong katindi ang tali. Ganong katindi yung pagkatali. Sa aklat po ng Juan, chapter 14, verse 15. Tingnan natin sa sulat ni Apostol Juan. John chapter 14, verse 15. Kung ako yung iniibigay ko pa rin ninyo ang aking mga utos. Yun. Ibig sabihin, ang mali, tulad ng binanggit kayo na yung word na adherence in terms of religion or ceremonialism, fondness, yung nagumon ang kanilang pagmamahal doon sa mali. Kaya mahirap po yung tao na kahit mali, tinatama. Pag kinokorek tayo ng Diyos, kailangan magpakorek ang tao sa Diyos. Hindi porque may 3 eroplano ka, 4 na barko, at ilang bilyon sa bangko, na pag kinorek ka ng Diyos, ayaw mo magpakorek. Kasi actually, dati kung sanay kang sumakay sa tricycle, ngayon ayaw mo nang sumakay, Mercedes-Benz na, wala namang problema doon. Ang problema, ang tao ayaw na magpakorek sa salita ng Diyos. Itong yung malaking problema. Dahil pag tinanong mo, ikaw ba'y Christian? Oo, Christian din naman ako. Ay kayo at ako parehas lang sa Diyos. Pero pag tiningnan mo ang practice na ginagawa weekly and yearly, hindi angkop doon sa itinakda ng Diyos. And that is false religion. And then, yung karakter ng taong yon ay hindi karakter na mula sa ating Panginoon sa Kristo. Sapagat binanggit ng Colossians chapter 2 verse 6, live like Christ. Kaya kung hindi niya may pamuhay ito, manatili siya sa isang maling relihiyon. Again, sa Matthew chapter 5, verse 1, okay, verse 1 lang kukunin natin. Matthew chapter 5, verse 1. Pagkakita sa mga karamihan, ay umahod siya sa bundok. At sa kaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang pag-alagad. Okay. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila ng sinasabi, mapapalad ang mga magpapakumbapang loob. Sapagkat kanilang kaharian ng langit. Yes. Number 4. Ibig sabihin, ang binanggit ng Panginoon, yung ang tao marunong tumanggap sa mali. Halimbawa, barangay captain ka, kinokorek ka ng community. Eh kung sa tingin mo mali, di ang aminin mong mali. Mayor ka man, congressman ka, senador ka. Lahat ng tao
if we talk religion, ipinakita po kayo na sa Scripture na ang Panginoon nagturo sa mga apostol, literally and spiritually. Sa panahon natin, spiritually and literally nagtuturo din ang Panginoon sa panahon natin. At nililinaw niya na ang pagtuturo niya na mula sa Ama, sabi niya, ang turo ko hindi akin kundi mula sa Ama, ang pagkain ko ay upang gawin ang kalooban ng Ama. Sa mga katuwid, ang tali na ginawa sa atin ng sistema ng ritual, false religion, ang nagputol, walang iba ang Panginoon Kristo. As long as ang tao nakasunod sa tamang pagsunod sa Diyos, hindi siya tali ng false religion. Ang problema ngayon, ang practice na pinaiiral ng mga religion, especially the Christians, grabe, kanya-kanyang traditions ang pinaiiral. Pero pagka inalok mo ng seminar, sharing, ang rason huwag na, baka magkagulo. Ano yun? Sabi ng Diyos, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, hindi Diyos ng kaguluhan. At hindi dapat mentality ng isang leader ng church ang magsalita ng ganun. So kawawa yung darating na generation. Dahil walang kalam-alam ito eh. Pero mo, ilubog mo yan, wala pang 30 years. Oh. Ituturo mo na sa kanila magmula sa edad na hanggang sa paglaki. Tulad ng ginawa sa atin noon. Pero dito ipinakita kung paano ang tao makalag doon sa tali, kundi pakinggan ang sinabi ng Panginoon. Tulad ng sinabi ng Panginoon sa mga apostol hanggang sa panahon po natin. Halimbawa, Sabat ni Kristo. Ang mga religion ngayon may mga Sabat ba? Wala na. Wala nang 7th day na kinikinala. At ako'y naniwala na talagang hindi na nila kinikilala yung 7th day dahil hindi na rin nila natutok yung first day of the week eh. Hindi na bigay mula sa Diyos ang pag-declare ng first day of the week under the religion system. So pag nasa ilalim ng religion system, that is a false religion. Pag false religion, ang karakter ng isang tao, tulad ng isang maling paglilingkod sa Diyos. Sa paliwanag ni Haring David, chapter 46 verse 1, tungkol po dito sa pagkatali sa maling paniniwala. Chapter 46 verse 1. Psalms. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan. Yes. Hanggang sa klulo sa kabagat-bagat. Sa klulo sa halimbawa, leader ka ng Senado. Kung totoong nasa Diyos ka, hindi ka dapat masindak sa anumang galaw ng false religion. Ika nga, ayon sa iyong pananampalataya sa Diyos. Presidente ka man ng Pilipinas, congressman ka man, mayor, barangay captain ka man, especially the church. Anumang traditions na ipinakita ng daigdig na ito. Ngayon, sa mga leader na naglilingkod sa Diyos, you know first the false religion, kung sino po sa panahon natin, at kung sino ang nakatali hanggang ngayon at kailangan ang nakatali na ito ay makalagad na ang kakalag na ito walang iba ang salita ng Diyos. Ang tagal ng pinangaral salita ng Diyos eh. Kaya minsan naisip natin mga naglilingkod sa Panginoon, hindi kaya panahon na ito para sabi ng Scripture, siya lang ang pwedeng magsara at magbukas ng aklat. Halimbawa, if we talk walking Bible individually, kung ilang tao ang bansang Pilipinas, sabihin natin 125 million.
merong 100 sa mga elder, siguro ang mga elder, merong mga 15 million or 20 million. Yung mga elder, may alam na yun eh. Kasi ang edad niyan, mga 30 above. So sabihin natin merong 30 million Bible. Itong 30 million na ito na walking Bible, ito kaya ay may pag-iiral doon sa walking Bible. Ngayon, ang iba naman naghahanap ng ibang Bible. Ang iba, nagbuo ng ibang Bible. Hindi kontento sa 73 books. Hindi kontento sa 66 books. Kundi naghahanap ng maraming Bible. Yung ipinakita ng scripture, yung pagtali ng maling religion sa atin. At binanggit ang almost 10,000 religion na nakatali po sa traditions of men. At binanggit yan na yung sistema ng ritual. Okay. Sa paliwanag ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ito po ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol po dyan. Chapter 5 verse 8. Natapat kung ang sino man ay hindi nagkakakandi sa mga sarili kanya, lalong-lalo na sa kanyang sarili pagbahayanan, Yes. ay tumanggi siya sa pananampalataya, lalong masamatay sa hindi pananampalataya. Halimbawa, isang leader, tahanan man o sa pagsisilbi sa bayan, magsimula sa kanya ang pagkukurik sa kanya ng Diyos. Ano mang nagawa niyang tama, ano mang nagawa niyang mali, siya mismo ang makakita ng pagkukurik ng Diyos. Halimbawa, marunong kang mag-research. Malalaman ng tao kung ano po ang pagsunod niya o hindi sa Diyos. Halimbawa po, meron kang dictionary, meron kang maraming libro doon sa gusto mong suriin, maging pabor sa Diyos o sa iyong sarili, o maging batas na tinakda ng daigdig na ito, na malaman ng tao na ito ay labag sa batas, malaman ng tao na ito ay hindi ayon sa batas. At kalimitan ginamit ng tao ang panindigan sa maling panindigan na sa akala niya tama at yung pagkukurik ng batas sa kanya, sapagkat ngayon actually umiiral from 80s time up to the present ang yaman ng tao kalimitan ay ginagamit para takpan ang pagiging violator sa batas, sapagkat ang pera actually nagagamit ang pera kalimitan upang takpan ang kamalian. Pwede kang magbayad ng 4 o 5 o higit pa doon ng mga abogado para idepensa ang kaso ng isang tao. Ngunit, posibleng nakalusot siya 5 years to 10 years, but walang bagay na hindi malantad sa Diyos, sapagkat ang false religion mismo ang maglantad ay Diyos. Ang nakakahiya lang, yung tambakanan ng sobrang kayamanan, pagdating ng panahon, pagkatao ng isang tao, maging edukasyon ng isang tao, ay hindi nakatanggap-tanggap sa tao, lalo tigit na sa Diyos. Ang masakit dito, sa mga nagsusuri, yung ma-declare na pagdating ng panahon, ang taong ito talagang Antikristo. Masakit yun. Sapagkat hindi matanggihan ng tao na siya ay Christian as a Pilipino. At masakit din sabihin sa mga tao na ang taong ito ay tao ni Satanas to. Masakit sa isang tao pag sinabi yun. Halimbawa, false religion, the characters of false religion,
yung ceremonialism ay taglay ng mga taong ito. Pagka mahina-hina kausap mo, pwedeng sabihin niya, hindi, Christian ako eh. Sa Panginoon naman yun. Nasa Diyos naman yung ginagawa ko. Yung ritual na ginagawa ko sa Diyos naman yun. In the name of Jesus Christ. Hindi yun. Sapagkat binanggit na yung scripture kanina, siyang una, siyang huli. Sa makatuwid, ang pangalan na lumabas sa Biblia, katulad ng Jehovah, ako nga, Elohim. Yung pangalang Jesus Christ, pinakahuling pangalan yun. Yung una at huli, yung God Almighty, from number 1, pagdating ng number 2, number 3, number 4, number 5, yung kalagitnaan hanggang sa dulo, ang pinakadulo, in the name of Jesus Christ. Iisa lang. Kaya binanggit dito, yung tali na yun nung pagkaalipin sa traditions of men, no? Iisa lang ang pwedeng puputol doon sa taling yun. Hindi ang religion ang pwedeng magputol. Hindi din ang karakteristik ng isang taong magputol, kundi yung Diyos ni Isaac, ni Jacob at ni Abraham, Diyos sa ating panahon nagpakilala sa pangalang Jesus Christ. Okay. Isa pang scripture, sa paliwanag ni Apostol Pablo, kanina sa 1 Timothy chapter 5, verse 8, binanggit kayo na, but if any provide not for his own, and especially for those of this own house, he hath denied the faith and is worse than an Tagalog. Natapat kung ang sino man ay hindi nagkakabili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling pagkakaya, Yes. ay tumangki siya sa pananampalataya at lalong masamang sa hindi pananampalataya. Hallelujah. Nakakalungkot if we talk leadership, family. Nakakalungkot yan. Buti na lang, isang kapatid natin nakalusot at nakabalik. Kasi kung nangyari yun, yan ang magiging kahinatnan. Bakit natin sinasabi ito? Sapagkat kung pwede nga lang mapigilan, ang dapat mapigilan. Kung hindi na mapigilan, wala nating magagawa doon. At kung kinakailangan mo siyang i-lead para i-reconcile, gagawin natin, why not? Pero kung hindi na talaga, wala nating magagawa. Yun na yun ang kanyang destiny. Pero hindi natin pwede siyang i-judge sapagkat ang tanging tagapag-judge kundi ang Diyos. Pinag-uusapan lang natin ito kung sino yung mga religion sa panahon natin tinawag na false religion at ano yung bagay na inabulis ni Kristo na doon pa lang sa Exodo, iniyakan na siya ng mga Israel kung sinong makapag-ayos sa buhay nila sapagkat yung hari ng Ehipto patay na. At pinakita ngayon sa scripture na iisa lang ang nag-abolish sa ceremonialism, si Jesus Christ. Kaya kung Christian ka, titiyakin mo na hindi lang tawag ka na Christians at nasa birth certificate, nasa diploma mo that you are a Christians, pero ang karakteristik mo, katulad siya ng isang false religion. Pag sinabing false religion against God, that is antichrist. Kaya pagdating sa separations, hindi pwede magsama ang kambing at tupa. Kailangan ang tupa, puro tupa. Ang kambing, puro kambing. Pero kung naging kambing tayo dati at naging tupa sa tulong ng Diyos, ang ibig sabihin, nakinig ka sa sinasabi ng Panginoon. Tayo. Kailan ang tamang Sabat? Pinakinggan natin. Because He is the Lord of Sabbath, Lucas chapter 6, verse 5. Kailan ang first day of the week? Nasunod natin sapagkat pinakinggan natin ang sinabi niya na ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Kaya makita mo, kailan ang araw ng 7th day, nakita mo rin kung kailan ang araw ng first day of the week.
Tanong, sino lang makapagpaliwanag nito? Ha? Anong klaseng mga kaloob yan? Saan galing yung mga kaloob na taglay ng mga yan? Romans chapter 11 verse 29. Hmm. Amen. 11:29 sa aklat po ng Roma. Praise the Lord. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Yes. Ang pagtawag ng Ama sa kanyang larawan, ang pagtawag ng Panginoon sa mga apostol, ang pagtawag ng Diyos sa panahon natin, ganun din, hindi nagbabago. If we talk literal, hindi nagbabago. If we talk spiritual, hindi nagbabago. Patay bang mga apostol? Hindi. Ang sabi ni Apostol Pablo, wala man kami sa physical, ngunit kami sa harapan niyo sa spiritual. Ngayon, kung ano ang understanding ng mga tinawag ng Diyos na may kaloob, na ang kaloob na ito ay hindi nagbabago, kung anong sinabi ngayon to spread out the YouTube and FB, yan ang boses ng mga apostol at the same time mula sa Diyos. Kaya hindi ito isang salita lang na nagsalita lang ng isang turo na mag-post sa YouTube or sa FB, kundi isang salita na mula sa Diyos, mula sa mga propeta hanggang sa mga apostol, hanggang sa time natin. Politiko ka man, leader ka man ng church, sino ka mang manggagawa sa Panginoon na sinabi mo na ikaw lingkod ng Panginoon, lahat tayo dadaan sa hukuman ni Kristo. Saan mabasa yon? 1 Corinthians chapter 5 verse 10. Tunay nga, hindi ang ibig sabihin ay sa mga pagkikiapit, isang libutan ito, o sa mga masasakit at sa mga mandulupi, o Saan sa yan? mga mananamba sa Diyos. Saan ba yan? 1 Corinthians. 2 Corinthians? Check na natin sa 2 Corinthians chapter 5. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ng Kristo. Yes. Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Yes. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yun. Lahat ay harap sa hukuman ni Kristo. Yan ang tanong ng ilang mga kaibigan natin. Si Apostol Pablo hindi sumulat ng araw ng Miyerkules ay Sabat ni Kristo. Si Apostol Pablo hindi sumulat ng araw ng Huwebes ay first day of the week. Okay, balikan natin kung gaano kalaki ang paggalang ni Apostol Pablo sa Banal na Espiritu. 1 Thessalonica chapter 5 verse 1 hanggang 2. Basta pa tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Yes. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa tabi. Yes. Bakit niya sinabi na kayo lang nakakaalam? Sino ba yung mga taong yan? Na bakit sinabi ni Apostol Pablo na hindi na kailangan niyang isulat? Ano bang klaseng mga tao yan? Colossians chapter 1 verse 26. Maging ang hiwaga na inilihis sa lahat ng panahon at lahi. Dapat kayo sinapahayag sa kanyang mga banal. Yes. Inilihim mula sa angkan at lahi, datapat ito ay pinahayag sa kanyang mga anong klaseng kaloob meron yan? Yung mga taong yan. Hindi biro na yan, mga kapatid.
sa panahon natin na mayroong nag-correct sa mga politiko, sa sino man, nag-lead sa anumang pangangasiwa, na yung pangangasiwa na yun hindi mula sa tao, kundi mula sa banal na Espiritu. Kaya sabi ng Scripture,